Wash up, Kamaktoy, welcome to Maktoy TV. To follow for more, please subscribe, like, comment, share, at pindutin ang notification bell. Yo, wash out mga katotoy. What? Maktoy pala. Kumusta ang lahat? Sana hindi kayo na-scam o naloko. Dahil nga sa maraming nanloloko ngayon. Katulad ng panloloko niya sa'yo. For this video mga katotoy, gusto ko lang magbahagi sa mga hindi nakakaalam lalo na sa Facebook na lantaran ng ginagawang panluloko ng mga nagpapautang kono through GCash o sa kahit anong platform payin basta online. At nakakalungkot mang tignan ay marami pa ring naloloko at nagtiwala na makakautang sila through online. Kung hindi nyo naman nakita sa Facebook, narito ang iilan sa mga mapang-akit na scam post ng mga walang magawa sa buhay. So yun nga mga katotoy, sobrang napakagandang mga offers ang kanilang ginagawa. Sana na po ay wag na wag kayong maniniwala sa ganyan sapagkat wala pong matinong tao na nagpapautang ng walang interest. Ano masabi? Kaya ko nasabi kasi napakasimple lang naman kung sa mga credit corporation o sa bangko. O sa mga lendings company nga na legit na nagpapautang at personal nating mapupuntahan o physical tayong gagawa ng transaction sa pag-apply ng utang ay meron at meron nga itong interest sa bawat hihiramin mo. Yun pa kayan sa online lang tapos walang interest. Doon palang malalaman mo na talaga na hindi totoo. Ang online scammer ay mga individual o grupo na gumagamit ng internet upang lokohin ang mga tao at hingan sila ng pera o personal na impormasyon sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na scheme. Maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo ang mga scam na ito. Tulad ng phishing emails, peking mga website, romance scams, investment scams, at iba pa. Mahalaga na maging maingat at mapanuri sa mga online transaksyon at protektahan ang iyong personal na impormasyon. May ilang mga palatandaan na maaaring makatulong sa iyo na makilala ang mga nanlolokong nagpapautang online. Narito ang ilan sa mga palatandaan na dapat mong bantayan. 1. Kakayahang magpautang kahit walang pagsusuri sa credit history. Ang mga nanlolokong nagpapautang ay maaaring magbigay ng mga pautang kahit walang pagsusuri sa iyong credit history o kakayahang magbayad ng utang. Ito ay hindi karaniwang ginagawa ng mga lehitimong nagpapautang na karaniwang nag-uusisa tungkol sa iyong creditworthiness bago magbigay ng pautang. 2. Mga bayarin bago ang pautang. Ang mga nanlolokong nagpapautang ay maaaring humiling ng mga bayarin bago pa man maisagawa ang pautang. Halimbawa, maaaring hilingin nila ang mga bayaring pang-appraisal, processing fee, o iba pang mga bayarin na hindi karaniwang hinihiling ng mga lehitimong nagpapautang. 3. Hindi malinaw na mga termino at kondisyon. Ang mga nanlolokong nagpapautang ay maaaring magbigay ng mga hindi malinaw na termino at kondisyon o maaaring magbago ng mga ito sa gitna ng proseso ng pautang. Ito ay nagdudulot ng kawalan ng transparensya at nagpapahirap sa iyo na maunawaan ang mga responsibilidad at obligasyon na kaakibat ng pautang. 4. Agarang pag-apruba o walang pagsusuri. Ang mga nanlolokong nagpapautang ay maaaring magbigay ng agarang pag-apruba ng pautang kahit na wala silang sapat na impormasyon o pagsusuri sa iyong kakayahang magbayad. Ang mga lehitimong nagpapautang ay karaniwang magkakaroon ng proseso ng pagsusuri at pag-evaluate bago magbigay ng pautang. 5. Hindi kilalang mga institusyon o mga kumpanya. Maging maingat sa mga nagpapautang na hindi kilala at walang mga tunay na mga review o impormasyon tungkol sa kanila. Ang mga lehitimong nagpapautang ay karaniwang may mga kilalang institusyon o kumpanya na may magandang reputasyon at mga feedback mula sa mga tunay na mga customer. 6. Hindi secure na mga website o mga email. Ang mga nanlolokong nagpapautang ay maaaring magbigay ng mga hindi secure na mga website o mga email.
Siguraduhin na ang mga website ay may SSL certificate at ang mga email ay hindi naglalaman ng mga palpak na mga link o humihiling ng mga sensitibong impormasyon. 7. Mga alok na tila sobrang maganda upang maging totoo. Ang mga nanlolokong nagpapautang ay maaaring magbigay ng mga alok na tila sobrang maganda upang maging totoo. Ito ay maaaring kasama ang napakababang mga interest rate o mga pangako ng agarang pag-apruba na hindi karaniwang matatagpuan sa lehitimong mga pautang. Mahalagang maging maingat at magkaroon ng sapat na kaalaman bago magpautang online. Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon at pera sa mga hindi kilalang nagpapautang at laging mag-research at mag-verify ng mga nagpapautang bago makipagtransaksyon. Kung mayroon kang mga alinlangan o katanungan, maaring makipag-ugnayan sa mga profesional na tagapayo sa pinansyal o sa mga ahensya na may kaugnayan sa mga pautang.